Hi, hello po sa inyong lahat. Ngayon ho ay May 10, 2025. Last day na ho ng kampanyahan para ho sa mga tumatakbong kandidato ho. Dahil ho sa Lunes ay eleksyon na. So ito ho, ihabol lang ho natin itong senatorial survey ho ng Social Weather Station. Ito na ho yung pinaka-update bago ho mangyari ho yung eleksyon. So ito ho yung kopya ng social weather station ho na survey sa mga senatorial. Medyo malabo lang ho kaya medyo paliliwanagin natin ito para lalo hong makita at maintindihan ho ng mga tao kung ano nangyari ho dun sa kanilang survey. So yan ho ang ating paksa ngayong araw na ito. Yan ho ang pag-uusapan natin ngayong araw ho ng campaign period, ang pinaka last day ho, May 10, 2025. Ang inilabas ho ng social weather stations na senatorial survey ay kinandak ho nila noong May 2 to 6, 2025. At ayon ho sa kanila ay merong 1,800 respondents. 300 ho sa NCR, tapos 900 ho sa Luzon at 300 ho sa Visayas at 300 din ho sa Mindanao. So ang face-to-face survey ho na ito ay mula 18 years old hanggang pataas ho. Bago ho tayo tumungo dun sa talagang actual survey ho ng social weather station sa mga senador, noon hong May 9, 2022 election ay meron hong registered voters na 67,523,697 ho sa buong kapuluan ho ng Pilipinas. At ang bumoto ho o yung tinatawag na turnout ho nung May 9, 2022 election ay umabot lang ho sa 56,028,855. So lumalabas ho na 82.98% lang ho ang bumoto. Hindi ho lahat ng registered voters ay nakaboto ho noong 2022 election. So yan ho ang nangyari noong 2022. At ngayon hong May 2025 election, ayon ho sa COMELEC, ang registered voters so ay nasa 68,618,667. So yan ho ang dami ng registered voters. At kung i-assume natin ang maaring maging turnout ngayong May 2025 elections sa darating na Lunes, maaari pong mangyari ito ulit at 82%. So lalabas po na ang magiging turnout ay 56,267,306. So yan ho ang maaring turnout ho sa susunod na linggo sa araw ng Lunes, sa araw ho ng eleksyon. So i-assume ho natin na ito ang dami ng boboto ngayong May 2025. So ito na ho yung resulta ho ng survey ng social weather stations. Ang rank number 1 ho na nakakuha ng 45% ay ito pong si Erwin Tulfo. At kung pagbabasihan natin yung magiging turnout ng boto ngayong May 2025 election, lalabas po na 25,320,287 ang maaari pong makuhang boto ni Erwin Tulfo. At ang nasa rank number 2 naman ay si Bongo na nakakuha ng 43%. At kung pagbabasihan natin ang magiging turnout ng boto ngayong eleksyon na darating, ay maaaring makakuha ho ng mahigit 24 million votes itong si Bongo. At ang nasa rank number 3 naman ay nakakuha ng 37% itong si Tito Soto. So kung pagbabasihan pa rin natin ang magiging turnout o posibleng turnout ng boto ngayong 2025 election, ay lalabas po na makakuha siya ng mahigit 20 million votes. Ayon pa rin po sa social weather station, ang rank number 4 to 5 ay walang iba po kundi si Lito Lapid na maaring makakuha ng 34%. At kung i-assume natin na ang magiging turnout ay nasa 56 million, so maaring makakuha ng boto itong si Lito Lapid ng mahigit 19 million. Ang nasa rank number 4 to 5 pa rin
na maaaring makakuha ng 34% ayon sa survey ng Social Weather Station ay itong si Ben Tulfo, kapatid po ni Erwin Tulfo, at maaaring makakuha rin siya ng botong mahigit 19 million votes. Ang nasa ika-6 na pwesto ay itong si Ping Lacson na may 32%. Kung magbabasihan natin ang magiging o maaaring maging turnout ng mga boboto sa susunod na linggo, ay maaaring makakuha si Ping Lacson ng mahigit 18 million votes. Ang nasa rank number 7 to 8 ay si Abby Binay na nakakuha ng 31%. Kung pagbabasihan natin ang maaaring maging turnout ng boto sa darating na linggo, ay maaaring makakuha si Abby Binay ng 17 million votes. Ayon pa rin sa social weather stations, ang rank number 7 to 8 ay si Ronald Bato de la Rosa na nakakuha ng 31% at maaaring makakuha siya ng mahigit 17 million votes kung pagbabasihan natin ang magiging turnout na 82% sa darating na eleksyon sa Lunes, May 12, 2025. Ang nasa rank number 9 to 10 naman ay si Camille Villar na nakakuha ng 30%. At kung pagbabasihan natin ang magiging turnout ng boto sa susunod na eleksyon sa May 12, 2025 ay maaaring makakuha rin siya ng botong 16 million votes. Gaya ho ni Camille Villar, ay maaari din hong makakuha ng mahigit 16 million votes itong si Pia Cayetano. Siya ho ay nasa rank number 9 to 10 at nakakuha ho siya ng 30% doon ho sa survey na kinandak ng social weather stations. Ang nasa rank number 11 to 12 naman ay si Bong Revilla na nakakuha ng 29% at siya ho ay maaaring makakuha ng mahigit 16 million votes sa darating po na eleksyon sa May 12, 2025. Katulad po ni Bong Revilla, nasa rank number 11 to 12 din po itong kapatid ng kasalukuyang presidente na si Amy Marcos na nakakuha ho ng 29% doon ho sa sinurvey ng social weather stations at maaari din ho makakuha ng mahigit 16 na milyong boto sa darating na eleksyon ho sa Lunes, May 12, 2025. Pag-usapan naman ho natin ang nasa rank number 13 to 15 na nakakuha ho ng 24%. Yan ho ay tatlong kandidato sa pagkasenador. Yan ho ay si Manny Pacquiao, Willie Revillame at si Benhur Abalos. Ang nasa rank number 16 naman na nakakuha ng 23% ay si Bam Aquino, rank number 17. Siya ay nakakuha ng 21%, si Kiko Pangilinan, at ang nasa rank number 18 na nakakuha ng 17% ay itong si Rodante Marcoleta. At ang nasa rank number 19 to 20 na nakakuha ng 16% ayon sa social weather station ay itong kandidato sa pagkasenador na si Philip Salvador at si Colonel Busita, ang congressman sa mababang kapulungan. So yan po ang latest senatorial survey ho na kinandak ng social weather stations noong May 2 to 6, 2025. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Hintayin po natin kung ang magiging resulta po ng final na bilangan sa labanan ng mga senador ay magiging malapit dito ho sa sinurvey ng social weather station. So yan ho ay malalaman natin next week ho. Isang mapagpalang araw ho sa inyong muli and salamat po sa panonood.